We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ido, lugadan makalihis na panaon sa payo. Asin, 6 na persona, lugadan sa banggaan nin SUV asin truck. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, hali digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Pasintabi po mga kapuso, senior citizen sa Goa, Camarines Sur, haros diin na mabisto, asin diita ng mapugutanin payo, makaliis na pagtatagaon kan daipa na bibistong sospek. PNP Goa hagad ang kooperasyon asin tabang sa nakahiling o may aram sa insidente para maitao ang hustisya sa pamilya kan biktima. Si Chris Novello nakatutok. Pigbibilaran ng ngunyan ang bangkay kan 72 anyos na lalaki sa barangay Pinaglabanan, Goa, Camarines Sur. Ang nasabing lalaki kaya nadukayag mayon na ning buhay kasuod Abril 8, asin may mga tinagaan sa payo. Sa lala kan tama kan biktima, haros mapugutan na subot inining payo. Ang tugang ko po, dahil man pwede makakuang kaiwal ta. Sabi nga ni kang mga tao di sa moya, mabuot na tao yan. 10 po daan tama sa iya. Ang inorotro po kayo na ining liog. Istorya pa ni Nestor Solosan na inisaboy asin nakaisar sa iyang harong sa parehong barangay Pirametro sana ang distansya sa tinampo. Daipa na sususukan kapulisan kung sisi ang responsable sa krimen. Alagad may pigsusundan naman subuot na lead ang PNP sa nasambitan ng kaso. So, possible suspect na naggibo man, may kangagutan. Dahil paano may na-determine yan, may kakapira pong taga, so tama niya sa may parte kang mouth, sa payo din, sa may luong po. Mantang mayo man din na-recover na matarom na bagay sa crime scene durante kan pagresponde kan mga otoridad. Sa ngunyan, padagos man ang paghahanap ng witness kan mga otoridad na posibleng makatabang sa pigigibong hararumang investigasyon. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sarong semana makalihis na madiskubre ang 2 bangkay nin lalaki na piglaog sa sarong drum asin inapon sa salog sa Banwaan kan Labo, Camarines Norte. Mayo pa man giraray nin pagkakabistuhan ang mga ini. Natapos naman ang kinundusir na forensic autopsy sa mga bangkay. Sigun sa Labo MPS, igwana nin mga personang nakipagkoordinar sa inda tanganing maaraman kung ito ang nawawara nindang paryentes. Alagad kaipuhan ining iagi sa DNA matching tanganing makumpirmar. Sa ngunyan, padagos man ang pigigibong hararumang investigasyon kan kapulisan para maaraman ang motibo asin masusog ang mga taong responsable sa nasambitan ng krimen. Kandak po tayo ng pa-autopsy doon para sa possible identity. Yun nga po siguro mangyayari kasi wala na pong pagkakakilanlan. So malamang yung mga relatives na through DNA matching na lang po siguro. 6 na persona lugadan sa nangyaring banggaan kan 2 lunadan sa Tigaon, Camarines Sur. Nagputok na ruweda kan saro sa mga bihikulo o imbeltong bihikulo, rason subuot kan aksidente. Mantang truck asin MPV sa Banwaan naman in Libmanan, Camarines Sur, nag-head-on collision, 2 lugadan. Tutukan sa report ni Chris Novello. Lugadan ang 6 na persona sa banggaan kan 2 bihikulo sa National Highway kan Barangay Gingaroy, Tigaon, Camarines Sur, kasubagong alauna ning maagahon. Sa kusog kan impact haros wasak ang 2 lunadan. Base sa mayang investigasyon, abang ini nagdalagan, alipong guwa pa siya rin sa Ocampo. And then, pagabot po duman sa place of incident, nagsabog po ining left rear tire niya. And then, so nawaran ining direksyon. Kaya nag-serve ini, pawala din, nag-collide naman sa
sa kasabatan na adventure. Tulos man ay dinalagan sa ospital ang duwang driver asin 4 na pasahero kan mga imbweltong bihikulo. Sangon yan pigahalat pa kan PNP kun magkakaareglo ang mag-ibong nalado. Plano man kan barangay na magpadagdag sa DPWH nin traffic signages asin warning devices tinampo na konsideradong accident-prone area nganing maibitaran ang kaparehong insidente. Na-aksidente pero po ang kurbanang ini. May nahulog po dyan jeep, Birmi po may banggaan dyan ng motor. Sa Libmanan, Camarines Sur, nagsapo maning minor injuries ang driver asin lunad kan MPV na ini. Makalis maka-head-on collision ang sarong truck. Nakargado nin mga biskwit sa National Highway kan Barangay Sibuho, Libmanan, Camarines Sur, pasado alas 9 ning aga kasubago. Sa pag-imbestiga kan PNP Libmanan, sinakop kan MPV na pasiring sa Metro Manila ang linya kan truck na pasiring sa Milaoran nagresulta sa aksidente. Nagkaareglo man ang kampo kan truck asin driver kan MPV. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. 377% na congestion rate sa pasilidad na italakan Naga City District Jail Male Dormitory. Pirang mga PDL, nagkakaigwanan nin skin rashes huli sa init kan panahon. Uyan report ni Jessica Kalinog. 67 persons deprived of liberty, an ideal capacity kan Naga City District Jail Male Dormitory. Alagad sa pinakahuring talakan pasilidad kan Marso 2024, ang mga nasa kustodiya ninda nagpakol na sa 308 na mga individual o nasa 377% congestion rate. Labi ini sa ideal capacity kaya sinabing congested. Alagad da idaabot sa bihon na suruksukan na ang mga PDL sa laog. Sa ngunyan kaya, day pa kami nakakalipat sa bagong building mi. Ang problema lang naman mi is the transformer and yung laganan kan transformer. So, yun lang ang pinaka-problema. Pwede mi nang i-occupy kasi may occupancy permit naman na. Pag nagkataon na ma-occupy mi yan, malilesen po ang congestion. Ninhuli sa init kan panahon, 185 sa mga PDL kan pasilidad ang nagkaigwanan nin skin rashes. Tapos nagdadakol, tapos nag-uulakit sa inda. So kaya ngunyan, ang pigigibo mi is so mga igwa, sasaro mi, kung pig-isolate mi para day na makaulakit sa iba. Mahigot man na pigmomonitor kan sa indang nurse ang kondisyon kan mga apektadong PDL. Pigtututukan man, magin ang nasa 26 na PDLs na may high blood. Bastante da ang tubig sa pasilidad, kaya mayo manin problema sa hydration kan mga PDL asin mga personahe kan nasambitan ng pasilidad. Nagtitinirman subuot na manageable ang sitwasyon sa mga custodial facility kan Naga City Police Office. Regular man na piglilibot asin pigi-inspeksyon kan Human Rights Officer kan NCPO ang mga kulungan, nganing masiguro na nasusunod ang ideal capacity kaini. So on the part of the PNP Naga, manageable po ang crowd sa tuyang detention facility. So maipaman po siguro nagrereklamo. Kung may magrereklamo, at least ma-actionan ta po. Bastante man subuot ang tubig sa mga kulungan. Asin pigdugangan man ang mga electric fans sa mga ini, pangontra sa labing init kan panahon. Pigserto man kan NCPO na dai napapabayaan ang kamugtakan kan mga PDL na yaon sa saindang kustodiya. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sarong ido sa Legazpi City, pinana sa payo kanday pa nabibistong persona. Ido tulos man na ipig sa irarum sa operasyon. Uyan report ni Rosie Nieva. Sa irarum na ini ka nakaparadang lunadan sa Barangay Puro, Legazpi City. Igwanin sarong ido na sa enot na hiling, garo nagpapahingalo sana. Alagad ang ido, pigdudulagan palan ang mga miyembro kan Albay Animal Rescue and Adoption na naglalapag sa iya para i-rescue asin madara sa veterinary clinic. Ang ido kaya, igwa palanin pana na nakatusok sa payo ka ini. Mailap na siya sa tao, siyempre, na siya nasakta na siya. Kaya hinabol pa namin, tagal pa ang pag-abulan namin hanggang nakorner namin siya. Dain na naghampang sa kamera ang nag-opera digding veterinaryo. Alagad sigun sa iya, padipisilan ang paghalikan pana na nakatusok sa payo ka ini. Maswerte man na dain napuruhan ang bungo kan ido. Alagad kaipuhan matauanin maninigong bulong para tulos na makarecover sa sinapong lugad. Sigun sa rescue group, in kaso makarecover na ang ido, hahanapan ninda ininin maataman urog na, tagaro pinabayaan na inikan dating may sadiri. Pag naka-recover, siyempre, dadali namin siya sa foster home namin, kasi sa may common. Doon namin siya i-stay hanggang mawala pa siya kanyang mag-adapt.
Kinundi naman kan grupo ang karingisang ini sa nasambitan ng hayop. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Ipaglalaban mo o ipaglalaban ka? Paglalaban ko. Ipaglalaban ko. Para po sa gabos, gigibon ko sa iya. Pedobot. Dapat may paglalaban mo pa tapos pipiliun ka. Ipaglalaban ako? Para mapatunayan na pinili ka niya ng kusa. Siyempre, ipaglalaban ako. Kung ipaglalaban ko man na mayo man sana, dahil na. Both? Para patas ang laban. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Makalihis ang magkahalong oil price adjustment kan nakaaging semana. 10 piso na aumento sa mga produktong petrolyo, epektibo ng ngunyan na aldaw. Nagkapirang nagagamit nin generator, huli kan mga power interruption na sinabayan pa kan mainit na panahon, nag-aagrangay na nin huli sa nadodobleng gastos. Ang detalye, aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate apwera kan mga motorista nag-aagrangay naman magin ang mga nagagamit nin generator ngunya na wala tuan mga power interruptions nin huliman kan mainit na panahon sa padagos na pagmahal sa presyo kan mga produktong petrolyo. Pila ang mga lunadang nagpapakarga ng produktong petrolyo sa gasolina na ini sa Tigaon, Camarines Sur. Sarado kay asubot ang ibang gasoline station sa lugar gibukan maghapon na power interruption. Ninhuli sa maghapon na power interruption, napiritang magamit ng generator ang nasabing gasoline station. Importante talaga sir ang generator ta. Kasi kung mayo po uning power supply, iyo po itong ma-provide para makapag-gas up sa muyang mga pampatendan. Sa maghapon, 30 litros subuot ang sa indang pinapaubos na katampad din na sa 2,000 pesos na krudo. Si Leti Madera man Campo, Camarines Sur, iyon na nagpapayapay sa iyang mga customer huli sa mainit na panahon na sinabayan pa kan maghapong brownout. Dahil naman subot niya kaya na magastos pa para sa krudo kan sa iyang generator. Ito, siyempre magamit ni madaglag ka ng gasto, tama generator, kaya niya si krudo, magbakaling krudo, kaya magasto. Katakod kay ni epektibo ng ngunya na aldaw ang 10 pisong aumento sa mga produktong petrolyo. Siring kan krudo na kumo na ginagamit sa mga generator na may paglangkaw na 1 peso and 40 centavos per liter. 1 peso and 10 centavos per liter man ang aumento sa gasolina mantang 1 peso and 55 centavos per liter man sa diesel. Inina ang ikawalong beses na nakaigwan ng aumento sa diesel ngunya na taon. Ika-11 sa gasolina mantang ika-7 sa kerosene. Kate, ang nagpapadagos na geopolitical tensions asin pagbawas sa produksyon kan mga oil companies sa world market ang rason sa panibagong oil price hike ngunya na semana. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Kasabay kan mainit na panahon, pig-aprobitsaran man kan nagkapirang residente sa barangay Nato sa Ngay Camarines Sur ang pagbalad din mga alang na sira o dried fish. Alagad maluyang dakop din sira na nonotaran sa lugar. Uyan report ni Chris Novello. Antes magpasiring sa saindang summer destination sa Atulayan Island sa Sangay, Camarines Sur, nagbakal nguna ng dried fish Eden. Kasi po mag-swimming kami, masarap to sa umaga yung iulam namin sa kanin. Panindain ni Bong Briguera na haros sarong dekada nang nagigibo ng dried fish sa barangay Nato sa Ngay Camarines Sur. Kung kaya pigaprobitsaran kain asin ibapang para sira sa lugar ang mainit na panahon para magbalad nin mga sira. Opo, talagang sa panahon talaga po. May panahon kayo tiguran, dahil masakit kawan makatuyo kaya. Alagad agrangay man kan mga ini, an maluyang dakop nin mga sira siring kan Tamban, si Bubog asin Bulinaw, ulit tabulanan sa buot ngunyan. Maluya, kan sa Ronaldo iyo, minsan mga 5 mambanyira.
Susog sa Barangay Council kanato haros mayorya kan mga residente sa lugar, mga parasira asin nagigibo bakusan ng dried fish, maging patis asin smoked fish. Plano man kaini na mas pamapakusog ang industriya sa lugar sa pagikan pagturing training sa mga residente. Kasi digdi po sa lugar sa nato, bistado po kami sa digdi po nagdadakop at the same time po. Tigpa-process naman po ninda. Si gibo nindang mga dakop po nindang sira. So sa paraan po na yan, natatabangan ta po sinda magkaigwang alternative livelihood. Kaibanan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Nagpepreparar na ngunyan ang Philippine Coconut Authority Camarines Norte sa pagpapautob nin 5-year development program na massive coconut planting and replanting tanganing maribayan ang mga puunin nyog na bako ng produktibo o naraot nin mga kalamidad. Alagad sa ibong kan pagpupursigi kan PCA asin grupo nin paranunyog na mapadakol ang puunin nyog sa probinsya. Day man giraray maininigar na kadikit ang sa indang kita. Kaya ang ibang paranyog, aminadong lugi sinda huli sa halangkaw na presyo kan inputs, labor cost asin barat na mga trader. Huli kay nihagad kan grupo na matabangan sinda kan gobyerno na magkaigwaning kompetensya sa barakalan nin mga nyog, asin kopra sa paagi kan pagkakaigwa nin kooperatiba kung sa insinda na mismo ang matindog nin planta asin mabakal kan mga produkto. Sa siring na paagi, mas hababa ang gastos kan mga paranyog asin dain na makokontrol kan mga trader ang buying price. Ngunyan na aldaw pigkokomemorar ang araw ng kagitingan. Alagad para sa indaw ini asin ano ang mensahe kan aldaw na ini. Aramon tayan sa istorya ni Jessica Kalinog. 70,000 na mga Pilipino ang naging prisoners of war kan pagsakop kan mga Hapon sa Pilipinas. 20,000 sa mga ini ang pinasakitan asin nagsakripisyo kan sa indang buhay para sa katalingkasan kan nasyon. Ang mga pinag-agihan na ini kan mga pigkokonsiderar na veterans, iuman ang pigrurumdum tuyong araw ng kagitingan. Arong kan nakatuudan, nag-atang nin korona sa Monument of the Unknown Soldiers sa City Hall grounds ang Naga City LGU asin man iba-ibang ahensya, opisina asin organisasyon. Sinundan ini kan 21 gun salute. Sarong honor bell ceremony man ang ginibo komo pagrumdum sa mga Pilipinong militar pati na sa mga sibilyan na nakipaglaban kan World War II. Presente man sa aktibidad ang mga miyembro kan Veterans Federation of the Philippines. Araw ginanay Teresita na agum kan sarong Philippine Scout nakabali sa ginibong Death March kan April 1942. Siday nakakaaram ka itong mga dapat ninda makuha ang mga benefits ka ito pong mga surviving. Pigpapaarami po tangani makakuha man po kan para sa inda. Sa record kan Philippine Veterans Affairs Office Region 5, sa presente, igwapanin 15 war veterans sa Kabikolan. Ang regular nating sa kanila yung pension. Then aside from pension, yung educational benefit sa mga direct descendant ng World War II veteran. Another yung yung burial assistant. And ang pinaka-importante ngayon yung health. Meron kaming veterans care and health program sa mga, hindi lang sa mga veterano, kay yung mga descendant. Anapat na natatadang war veteran sa syudad ni Naga, nakaresebe man nin 10,000 pesos na araw ng kagitingan financial incentive ngunya na taon, gikan sa Naga City LGU. Ang pagiging bayani o magiting, bako sa naman subuot sa mga soldado mahihiling, kundi maging sa mga ordinaryong Pilipino, asin mga Bicolano. Kasi kung titingnan nga natin ang meaning niya, pagpapakita daw ito ng katapangan, determinasyon at handang magsakripisyo para sa iba or para sa bayan. Sa syudad nin Ligao, nagtao man in full military honor asin nagdulot nin burak sa bantayog kan Fallen Sons of Ligao. Nagkaigwa man in 21 gun salute, komo pagbisto sa sakripisyo kan mga Pinoy na nagbuwis nin buhay para sa nasyon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sir, ipaglalaban ka o ipaglalaban mo? Ipaglalaban ko. Ma'am, ipaglalaban ka o ipaglalaban mo? Ipaglalaban ko. Dahil po, pag mahal mang isang tao, ipaglalaban mo. Sir, ipaglalaban ka o ipaglalaban mo? Ipaglalaban ka. Kasi mas maganda yung ipaglalaban ka.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Labi sa 4,000 na mga individual na nag-aprobitsar kan liwat na pagbubukas kan voters registration sa Naga City. Labi 323,000 na voters registration sa bilog na Bicol Region. Nakatalaan ng i-deactivate, makalihis ang duwang magkasunod na eleksyon na dai nakaboto. Uyan report ni Jessica Calinog. Sibot na ngunyan ang opisina kan Comelec Naga sa pag-consolidate kan mga voters registration form kan nasa 4,600 na registrants sa syudad. Natipon inipuon kan Pebrero 12 hasta Marso 26 asin nakatalaan na ipasa asin dangugon sa ERB hearing sa Abril 15. More or less naman yan alangkaw ng figure taang average ta per day at least 100 per day kaya naka 4,600 ni kita sa 2 months na registration. Apwera pa kan pag-akomodar nin registration sa opisina. Igwaman nin satellite mobile registration sa mga mall asin barangay. Sa Abril 10, yaon ang Comelec Naga sa Barangay Hall kan Barangay Abelia, pon alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon. Sa Abril 12 naman, sa Sarong Subdivision sa Barangay Pakol. Bukas man ang opisina, Lunes hasta Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. para sa mga maawot mag-reactivate kan sa indang voters registration. Every time may election, chairman ako. So day ko pwedeng baya-bayan kasi if in case magka-problema, ako man po ang mananagot. Pero nagboboto po ako duman, kinakaagbi man sa minutes. Day ko lang aram kung napaano-taan maging araw kayo ni na-deactivate ako. Sa bilog na Bicol Region, nasa 323,340 registered voters ang madedeactivate na ngunya na taon. Makalihis duwang magkasunod na eleksyon dahil nakaboto. Probinsya nin Camarines Sur ang may pinakadakol na for deactivation na may 120,727. Sinundan kan probinsya nin Albay na may 66,676 voters. Pag twice ka na kasi na hindi nagboto, ibig sabihin po yan, ang presumption namin, baka may lumipat ka na o kailangan mo bumalik sa opisina namin para ma-reactivate ang status mo as voter. Bigyan kami naraan mga ini na magpa-reactivate kan sa indang rehistro, nganing makaboto sa nakatalaan na midterm elections sa Mayo 2025. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, padagos na namamatean ang mainit na panahon sa dakulang parte kan nasyon. Matean arasaha sa dakul na mga lugar huli sa pagdanay kan Easterlies. Alagad, kay puhan man giraray na pag-andaman ang mga biglaan na pag-uuran sa pirang lugar. Sa mga Bicolanong kapuso na daipa po nakakalaba, good news hulita basado sa datos kan Metro Weather, hababa ang tsansa nin uran sa Bicol Region, apwera sa pirang parte kan Camarines Sur. Mantang daiman pigahali ang posibilidad nin localized thunderstorms sa iba pang parte kan nasyon. Kasabay kan tig-init, beaches, ansaro sa mga mayor na pigdudumanan kan mga Pilipino. Alagad BFAR Bicol, may patanid sa mga ekskursyonista katakod kan posibleng presensya kan mga salabay o box jellyfish na aktibo sa buot tuyong mainit ang panahon. Mga dapat gibuhon ang kasong madukutanin sa labay. Aramunta sa report ni Chris Novello. May trabaho sa buot ka nakaaging Holy Week break ang pamilya ni Luke Zairis Barcoma kaya ngunyan sa nasinda nakapag-outing. Asin an sa indang destination an Banwaanin Pasakaw, Camarines Sur. Antes na mag-enjoy sa pag-swimming sa dagat an sa iya mga pamangkin, pinapasulot niya nin rash guard. Apwera kay ini pigbabantayan man subot niya an mga ini na dai makaduman sa tahaw para makalikay sa sea urchin asin sa labay. Pigpapasulot bilang ng si rash guard para iwas init tsaka dahil lang magpararayo para dahil man si mga sea urchin arugyan nasa medyo hararom na ay pati sa labay. Kasabay kan wala tuong pagdagsakan mga bakasyonista sa mga karigusan, nagpatanid man ng BFAR Bicol sa huma kan sa labay o box jellyfish. Apwera kan Pasakaw kumunsubot din nahihiling sa kadagatang sakop kan San Jose asin Caramoan, Camarines Sur. Usually
nagiging active sinda kapag mainit po ang water surface, ano? So kapag warm ang temperatures, so dyan po sinda nagiging aktibo. So sa mga previous experiences na po, around April and they last until June. Importante subot na ihapot muna sa local authorities sa lugar kung saan dagat makarigos, urog na sa mga unfamiliar waters. Pigre-rekomenda man kan ahensya ang pagsulot ng protective clothing, siring kan rash guard asin day paglangoy sa dagat, na aktibo ang mga salabay o box jellyfish na delikado sa salud kan tao. In kaso madukutan nin salabay, dapat subot na buhusan nin suka ang apektadong kublit sa laog nin 30 segundo. Nakakatabang kaya ini na ma-neutralize ang toxins gikan sa salabay. Pwede man na magkaag ng topical cream o ointment asin tulos na magpakonsulta sa doktor para sa maninigong asistensya medikal. Kay Banan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Piglalapigutan ngunyan kan Albay Public Safety and Emergency Management Office na matapos na ang validation kan population at risk sa laog kan 6 km permanent danger zone kan Bulkang Mayon. Importante kaya ini tanganing may magamit ang kada LGU na nasa pamitisan kan bulkan como basehan sa saindang planning and development projects. Dapat man subuot na maaraman ang aktwal na numero kan populasyon na dapat matauanin tabang kan gobyerno. Sa ngunyan, nasa 2,313 na pamilya ang nairehistrong kabala sa population risk gikan sa 17 barangay na nasa palibot kan bulkan. Sa oras na matapos na ang validation, target kan APSEMO na mas maging estrikto sa ilalatag na lakdang para mapugulan na makapatindog nin mga istruktura sa lugar apwera sa mga temporaryong tourism activities. Sa Mindanao leg kan award-winning GMA Masterclass The Conversation Series sa Davao City asin General Santos City, ipigharas ni King of Talk Boy Abunda ang sa iyang eksperyensya asin nanudan sa buhay na naging inspirasyon sa mga estudyante. Uya ang report. Chocolate or happiness? Nasa edad naman lahat dito, no? We made it chocolates, happiness and chocolates because I do an afternoon show. Buena manong fast talk ang ginibo kay bananan undisputed king of talk asin media icon na si Boy Abunda sa Mindanao Legan award-winning GMA Masterclass The Conversation Series na pigkondusir sa Holy Cross of Davao College sa Davao City. Pano sa istorya nin buhay, dai malilingawang eksperyensya, pakikibaka, pagbangon, adal asin inspirasyon ang sa iyang pighera sa mga nagpartisipar. Hindi lahat ng laban kung anong ibinibigay sa iyo, yun ang ibabalik mo. Laban is about winning. Laban is about tactics. Sun Tzu would say in different words that the best way to win a war is to win it and not fight it. May patanid man si Tito Boy sa day mapupugulan na pagtalubukan social media. With the chaos, with the confusion, with the overwhelming availability of anything in social media, you forget the core. Bagay na talagang nagtagos sa mga estudyante. One thing that struck my mind talaga that Tito Boy told me is to always go back to your core. Now, whenever you tell a story, whenever you answer a question, you tell your own story. Pigtawang duun man ni Senior Vice President and Head for TV and Synergy ang importansya kan pakikipag-ulay kumo pagpuon kan paglunsar kan Conversation Series. Kabali digdi ang tabang sa pagpapaurog kan mental health awareness. Not only raised awareness about mental health but also fostered a culture of empathy, compassion, and solidarity among students, encouraging those in need to seek help without fear of judgment. Nagpasalamat man ang partner school na Holy Cross of Davao College. We acknowledge the GMA Network, the GMA Regional TV, the Synergy team, and the Holy Cross of Davao College for working together towards the development of future leaders through dialogue and discourse. Naging makabuluhan man para sa 11,000 na mga estudyante asin para tukdo sa STI College sa General Santos City ang sa indang pagpartisipar sa GMA Masterclass The Conversation Series kung sa intampok man ang King of Talk. Sabihin mo sa sarili mo, Marika, I can do it. And that self-talk has to happen as often as you can. I encourage people to do self-conversations. Ano ba ang problema? Saan ba ako nagkukulang? Change that mindset.
It is impossible until you make it real. Nagpasalamat man ang STI College asin mga partisipante sa nasambitan na aktibidad. May mga times din po talaga na bumababa yung self-confidence namin. And dahil po doon sa sinasabi niya, may mga matutunan kami. We have the incredible opportunity to embark on a transformative journey with him through the esteemed GMA Masterclass, the Conversation Series. Great appreciation to the GMA family for choosing STI Gensan to be the host of this league in Socsargen. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, big success ang Sparkle Goes to Canada Tour kan sa tuyang Kapuso Stars. Sa Calgary leg, nagpakilig ang Sparkle Love teams ninda Julian San Jose asin Raver Cruz, Ruru Madrid asin Bianca Umali, asin Barbie Fortesa asin David Licauco. All-out man ang performance ni Bubay na nagtaong kaugmahan sa mga kapuso. May pre-show games gikan sa sponsors, kabali ang GMA Pinoy TV as in front acts hali sa Filipino community sa Calgary. Nag-atindir man sa show si Consul General Zaldi Patron. Sa sold-out na Toronto leg naman, magkahalong kilig, entertainment as in all-out performances ang itinao kan kapuso artist. Happiness overload man huli sa sulit na pagpartisipar kan mga kapuso nyato sa Canada. Madadalan ang episode niya ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa sumuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako po si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.